Okay, so good morning everyone. So, magre-review tayo today sa Orgman ninyo. So, pwede kayong mag-chat sa mga answer, pwede rin kayong sumagot. So, through verbal. So, start na tayo. Number 1 is model building type of activity that tries to mimic an existing situation in simple manner. Ano yung answer? Mama ko po. Pwede kayong mag-chat. Mag-chat kayo. O sige, ano yung answer na? Simulations po. Simulation. Pag nakita nyo itong mimic na to, itong word na mimic, ibig sabihin kasi ng mimic is panggagaya or gumagaya. Gumagaya ka. So, 'di ba sabi ko sa inyo, kung naalala niyo yung discussion natin before, is for example, piloto ka, nag-aral ka bilang piloto. So, bago ka makahawak talaga ng actual na eroplano, is meron kayong parang training ground para doon i-explain sa inyo kung ano yung mga gamit nila. So, para saan yung mga nakikita yung bilog-bilog na yon. So, simulation yon. Parang tinitrain kayo para sa actual. So, simulation to. So, number 2 is the art of getting things done through and with people in formally organized group. Mama ko po. Sige, Miss Kalma. Management. Okay, management. Gusto ko kayong i-remind na ito ay quiz. So, if wala kayong answer sa chat, so, ibig sabihin is, mababawas yung grade nyo sa quiz na to. So, is the art of getting things done through and with people in formally organized group. So, ibig sabihin is management to. Kasi, di ba, kung naalala niyo yung discussion natin before, sabi ko, pag ito, nakita nyo, with people in formally organized group, alam naman natin sa isang kumpanya, di ba, naka ano yan, naka-label, kumbaga, naka-grupo sila. Nakagrupo sila na, nasa finance department yon, sa marketing department yon. So, yun ang ibig sabihin nito. Management. So, ito, legislation which has been proposed and may come into effect in any past legislation. Mama ko po. Sino yan? Punla? Miss Punla, ikaw yan? Benelin. Apo, ma. Okay. Apo. Sige, what is the answer, Miss Punla? Legal po. So, pag nakita niyo yung word na legislation, is legal ang answer. Dahil alam naman natin, ang legislation ay batas, law. Law yung mga yan. Rules and regulation, ganyan. Susunod ay cater to the day-to-day operation of the organization. Pwede kayong mag-answer through chat. Tinitingnan ko din yung chat eh. Mama ko po. Sibog? Miss Sibog? Apo. Sige. What is the answer, Miss Sibog? First line management. Okay. Manager. Okay, first line manager. So, sa last kong discussion, di ba, na pag sinabing cater to the day-to-day operation of the organization is first line manager to. Sila yung nakikipag-usap kasi sa mga sa mga customer ninyo at saka sa mga employee ninyo. Sila yon. So, minsan sila din yung nagre-report, may daily report yung mga yun minsan eh. So, ibinibigay nila yon. Sila yung gumagawa nun. The susunod is doing the right things. Mama ko po. Mama ko po. O sige, ganito. Dahil marami kayong nag-answer, pwede yung i-chat. I-chat nyo yung answer ninyo.
Okay, so is effective. So tandaan nyo, pag nauna yung right thing, sabi dito, is doing the right thing. Ganit is effective. And then susunod, is doing things right. Ako po, ma'am. O sige, kabantog. Efficiency po. Okay, so efficiency. So, madalas tawag doon, nalilito sila dito sa dalawang to. So, pag nauna to, sabi is doing the right things, effective siya. Pag nahuli yung right, efficiency or efficient. Kahit ano sa dalawang yon, efficient or efficiency, still acceptable. Ma'am, excuse po. Pa-accept daw po si Angel Luna. Wala pang nagpa-pop up dito eh. Mag-ano siya ulit, mag-join siya ulit. Sige po, wait po. Sabihin mo mag-join siya ulit. Then, na-admit ko naman sila eh. Kaso wala naman nagano dito. Anyway, susunod na tayo. Yan. Nandito na ba siya? Si Miss Hazel? Okay, nandito. Wala pa po, ma'am. Pinaulit ko po. Wala pa siya. Sige. Anyway, susunod na tayo. Current external trend which are waiting to be taken advantage of. Mama ko po. Sige, Miss Maninang. Opportunities. Okay, so is opportunities. Pag sinabi kasing, 'di ba, taken advantage of, ayan, alam naman natin sa SWOT analysis, yung opportunities and threat ay external sila. So, ibig sabihin is outside. Outside siya, 'di ba? So, sabi dito, waiting to be taken advantage of. Tinitignan ng opportunities yung mga bagay na pwedeng makatulong sa business mo at pwede rin na makasama. So, yun ang ibig sabihin nito. Is an economy that is fully dependent on the self-provisioning of the community. Yung mga 4 phases of economic development to. Mama ko po. Sige, ikaw muna, Bea. Subsistence economy. Okay. So, ikaw, Dars, anong sagot mo? Yan po, ma'am. Subsistence economy. Okay. So, yung answer dito ay subsistence economy or traditional economy. So, pag nakita nyo itong self-provisioning, subsistence economy siya. Dahil sabi ko nga sa inyo, is yung traditional economy or yung subsistence economy, dati is sila yung gumagawa ng bahay nila, sila yung naghahanap ng pagkain nila, sarili nilang pagkain. So, sila rin gumagawa ng mga product nila, ni ultimo mga damit nila, gamit sa bahay, ganyan. Sila ang gumagawa. Yun na yung dating, 'di ba? Yun ganun yung way of living dati, 'di ba? Wala naman gumagawa ng product para sa kanila, kundi yung sarili lang nila. So, tignan ko yung mga nasa chat, kung may nag-answer din. Okay, may nag-answer. So, susunod, external movement which may cause a problem and have a negative impact on your business. Ako po, ma'am. Sino yun? Punla po. Okay, Miss Punla. Threats po. Okay, threat. So, pag nakita nyo na to, negative impact, threats yan. So, binibigay ko na yung mga keyword, Pag nakita nyo na to, itong negative impact, threats yan. Tapos, sabi pa dito, external. Diba sabi ko sa SWOT analysis, yung strength and weakness ay internal sila. Pag opportunities and threat, external sila. Ibig sabihin, outside. So, pag nakita nyo na yan, ayan, external movement, sabi niya, tas negative impact, threats yan. Nasusunod is a complex, comprehensive intellectual management process
focus on proper selection of goals and objectives and developing a course. Ma'am, ako po. Ako po. Ma'am, ako po. O sige, yung mga hindi pa sumagot muna ang... Ma'am, ako po. Ma'am. Ako po. Ma'am po. Ma'am, ako po. O sige, ganito siya. Mag-chat kayo. I-chat nyo na lang. Marami kayo masyado. I-chat nyo na lang yung answer nyo. Sige. Basahin ko na lang yung chat. Nasaan yung iba? Quiz to eh. Actually, quiz to. Nung ginagawa ko, quiz nito eh. So, mag-answer kayo. So, okay, is planning. So, kung naalala nyo yung discussion natin before dito, di ba inuulit-ulit ko to? 3 or 4 na beses kung inuulit to dahil importante to eh. Sabi dito, di ba? Complex, comprehensive, intellectual management process. So, pag nagpa-planning ka, sabi ko, hindi madali. So, mahirap ang nagpa-planning. So, dapat pinag-iisipan ng maayos. Kaya nga ito, complex, sabi nga niya. Ibig sabihin is, komplikado talaga siya. So, dapat pinag-iisipan. Dahil, of course, hawak mo rin yung buhay ng mga employee mo. Paano mo sila papasahuran kung isang pagkakamali mo lang sa plano mo, wala na, di ba? So, nasa enumeration na tayo. So, bago pala tayo pumunta sa enumeration, ibibigay ko na rin yung reviewer nyo sa Entrep mamaya para bukas na hindi kayo. Okay. 4 levels of management. Ako po, ma'am. Ako po, ma'am. O, sige. Si Jillian ba to? Jillian? Tama ba? Jelaine po. Ako po, sorry. ma'am. So, Jillian, sige. Pwedeng yung iba mag-chat sila. O, sige, Miss Jillian. First line managers, middle managers, top managers, team leader. Okay. So, sa chat, sino mang nag-answer? Si Miss Luna. And Shane. No, binabasa ko yung mga chat, kaya nanahimik ako yan. Binabasa ko sila. Okay. So, pag tinanong sa inyo, ano yung 4 level of management? Una ay first line manager. Second is middle manager. Third is top manager. And the fourth one is team leader. So, dati 3 lang talaga yan. Pero dahil nga, ngayon is nadagdagan ng isa. Which is yung team leader. Kaya 4 levels of management na yan. So, susunod ay the 4 phases of economic development. Ma'am, ako po. Pudla? Apo. O sige, Miss Pudla. What is the 4 phases of economic development? Subsistence economy, commercial economy, emerging market economy, tsaka po technology-based economy. Okay. Yung iba, pwede kayo mag-answer through chat. Pwede naman mag-answer through chat eh. So, yung iba, gusto na mag-answer to, okay lang din naman. So, okay. So, the 4 phases of economic development ay, una ay, subsistence economy or traditional economy, commercial economy, pangatlo ay emerging market economy, and the fourth one is technology-based economy. Pwede rin yung knowledge-based economy, yung technology-based economy. Pwede yun. Kahit anong answer mo sa dalawang yon, acceptable. Then, susunod, what is PESTEL? Ma'am, Sino yun? ako po. Galima? Opo. O sige. What is PESTEL?
Political, economic, social, technology, legal, environmental. Okay. So, 5 yan, di ba? So, usually, yung pestle is, minsan 4 siya, minsan 5. PSTE or PST. Pero dito, 6 yung hinihingi, di ba? Actually, ito na yung bago. Ito talaga. Pero yung mga ibang libro nyo kasi, ang ginagamit pa rin is yung 4 or yung 5. Pero dito is yung 6 na ang binigay. So, ang pestle ay una ay political, economic, social, technology, legal, and environmental. Pwedeng sa technology, pwede siyang technological. Sa environmental, pwede maging environment. So, acceptable pa rin yun. Susunod, Henry Fayol's management function and role. Sige, Mr. Nick daw. Planning, organizing, leading, stopping, controlling. Okay, thank you. So, actually, doon sa activity nyo, medyo nagkamali ako dito. So, kaya yung mga ibang answers ng mga classmate nyo, manager eh. Yung function of a manager. So, pero may points kayo doon dahil is my fault. So, kaya dito sa review natin, nilagay ko na yung Henry Fayol para hindi na kayo malito. So, pag nakita nyo na to, Henry Fayol is Henry Fayol's management function and role. Yung answer ay wait lang. Planning, organizing, leading, stopping, controlling. Yung 5 yan. Importante yung 5 yan. So, yan yung answer dyan. Wait lang. May nag-chat sa akin yung classmate nyo. Mahina yung signal ninyo, no? Bagay, umuulan kasi. Okay, 2 types of analysis. Luna. Internal analysis po, tsaka external analysis. Hindi ako makakahanin. Pwede rin naman kayong mag-chat. Wala naman problema sa akin. So, yung 2 types of analysis is internal and external analysis. So, susunod ay planning techniques and tools. Mama. Sino yun? Shane? Sarado po. Okay, Shane. So, ano yung planning? Sige, ano yung planning techniques and tools? Gantt chart, milestone chart, critical path method, decision tree, simulations, and benchmarking po. Okay, so 6 yan ha, 6 yan. So, Gantt chart, milestone chart, critical path method, simulation, benchmarking, and decision tree. So, 6 yan. Importante yung mga planning techniques and tools na yan pag nag-business na kayo. Baka yung isa or dalawa dyan is magagamit ninyo pag nag-business na kayo. Okay, binabasa ko yung mga chat, yung mga nagsipag-answer. Papanurin ko ulit ito mamaya para makita ko yung mga nag-answer. So, smart lang pala tayo, sorry. So, ano yung smart? So, sino yung mga nagsalta? O, sige, ikaw muna, Luna. S po sa specific, M for measurable, A for attainable, R for realistic, T for time bound. Okay, so,
Importante to smart. Dahil pag nag-ibang subject na kayo, yung sa marketing, sa mga iba pang subject ninyo, importante itong mga to, yung pestal, smart, tsaka SWOT. Importante yung mga yan. Pag gumagawa ng business plan at gumagawa ng marketing plan, iniisip nyo itong mga to. Kasama yung mga yan. So, ano nga ba ang SMART? Una ay specific, M is measurable, A is attainable, R is realistic, and T is time-bound. Actually, may iba bang meaning ng SMART na to. Pero ito na lang yung binigay ko sa inyo. So, what is the meaning of SWOT? Ma. Sino yung mga nagsalta? Ako po mo. Name. Justin Joyce. O sige, mga T. Strength, weakness, opportunities, threat. Okay. So, yan, importante yan, Strength, weakness, opportunity, and threats. So, yung SWOT, yung strength and weakness is internal, and yung opportunities and threat is external. So, external yan. So, magbibigay ako ng question. In your own opinion, what is the function of a manager? Pwede niyong i-chat. Manager leads the employees. Okay. Another answer. Pwede kayong mag-chat sa answer ninyo. Babasahin ko na lang. So, magtatawag ako. Sige. Mama ko po. Sige. Sige. Manager respect the decision of the others. Okay. So, Miss Punla, ano yung manager? Ano yung function of a manager sa'yo? In your own opinion lang naman to. Opinion lang naman. Parang siya po yung nag-guide sa mga ka-members niya po. Okay? So, wait lang, no? Anong play mo? Toy na lang. A small, not my ear. A white one. This? This one? Yeah. Hello? Sorry, meron lang akong... Hello po. Hello. So, Joyce, so ano yung manager for you? Function, I mean. Function of a manager. So they have a lead and rules to follow. Okay. So, last question na lang. So, ano yung purpose or process na lang? Process ng SWOT analysis. Romano Dabu, Mr. Romano? Hello? Ma'am, pinapasabi po ni Jeline na tanggal daw po siya kasi wala signal. Okay, sige, sige. So, Mr. Dabu, Ma'am. what is SWOT analysis? Ano yung process ng SWOT analysis? Explain mo lang siya kung ano yung SWOT. Sige. Different
Yung SWOT po, ma'am, strength, weakness, opportunities, and threats. Okay, okay, sige. So, ang process ng SWOT is ganito. So, ang strength kasi, di ba, hinahanap niya. Ay, di. Ang strength kasi is kung anong meron siya na wala yung iba, di ba? So, paano ba niya maintain yung strength niya? Yun ang ibig sabihin ng strength. Then, yung weakness, ano yung wala siya na meron yung ibang kumpanya. So, ini-improve ng company, mas lalo niya pang ini-improve ng company yung sarili niya. Kung, wari, nakita niya, ito yung weakness niya, so, inaayos niya, di ba? So, base sa feedback din ng outside niya, ng mga customer niya, and then, internal sa mga employee niya. Kasi, bago pa lumabas ang isang product, is, di ba, sa loob muna. Parang yung sinasabi ko sa inyo na yung family niyo muna yung makakatikim ng product niyo. Kuwari, pagkain. Sila muna ang makakatikim, di ba? Sila yung magja-judge kung masarap ba yung talagang niluto mo or hindi, di ba? And, opportunities, na-explain ko to kanina, di ba, nung nagre-review kayo ngayon. So, ang opportunities ay tinitignan yung outside. Ano pa ba yung mga pwedeng makatulong? Ano ba ang trend ngayon? So, ano ba ang gusto ng customer ko? Kung wari, ang customer mo ay teenager, ano ba ang gusto ng isang teenager? 10 threats. Sa threat naman is, kung wari, may dati ka ng competitor. Then bigla-bigla may dumating na naman bagong competitor. So, ikaw, paano mo ba mas lalong i-improve yung company mo? Paano mo babawasan yung threat mo? Pwedeng palitan mo yung product mo or pwedeng improve mo pa lalo yung product mo or gumawa ng bagong product pa. So, yun ang SWOT. So, ingat kayo. Kain na rin kayo if di pa kayo kumain. So, ibibigay ko mamaya yung review nyo sa Entrep. Thank you. Yeah. Nag-enjoy ako ngayon. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you po, ma'am. Thank you po. Bye-bye po. Thank you. Bye.